Talakayin sa hapong ito ay tungkol po sa myocarditis. Madalas nyo ho itong naririnig pero hindi nyo naman ho gaanong naintindihan. So, when we say myocarditis, ito ho ay isang inflammatory condition ng heart muscle o ng myocardium that can affect yung ability ho ng ating blood para mag-pump ng blood. And of course, it can cause various symptoms and complication. And ito ho ay primarily characterized by, yun nga ho, inflammation ng heart muscle. At itong inflammation na ito ay nakaka-cause ng cellular damage. So nasisira ho yung heart muscle. And pwede ho itong mag-lead into death of myocardial cells, contributing to impaired contractility and electrical conduction abnormalities ng puso. Sisira ho yung heart muscle natin. Nagkakaroon din ho ng fibrosis or chronic inflammation. Nagkakaroon ho ng peklat or scarring sa heart muscle, which may lead of course to long-term complication tulad ng dilated cardiomyopathy. And in some cases, yung immune system natin sa katawan mistakenly attack yung sarili nating heart tissue. Siyempre ho, mas lalong makaka-exacerbate ho yun ng inflammation, or sa Tagalog kasi ang inflammation, pamamaga lamang ang term. At ang mga risk factor ho nito, sino ho ba ang malaki ang chance na magkaroon nito? Kadalasan ho galing ito sa viral infection. So, particularly yung mga nakaka-affect ng respiratory system or GI tract. So, kadalasan ho, yung infection sa baga, ang kadalasan hong nauuwi sa myocarditis. Sa age ho, wala ho itong pinipiling edad. So, even child or adult, it can occur at any age. And more common ho ito sa young adults and children. Kaya ho nung panahon ng COVID-19, di ho ba? Or nung panahon ho na nagbabaksin, so marami ho ang nagkaroon ng myocarditis. And also yung mga bata, ito ang nabalita na nagkaroon ng myocarditis. And ang male mas higher risk than female sa myocarditis. And yung mga may autoimmune diseases tulad ng psoriasis, ayan, mas higher po ang risk niyan. O lupus na magkaroon ng myocarditis. Kasi nga ho, hindi nakikilala ng ating immune system yung sarili nating cells. So, ina-atake niya po yun. Wherein magaling ho dyan ang ating blood cleansing, which is ultraviolet radiation. And may mga medication din ho, tulad ng antibiotics, yung mga chemo natin, drugs. Minsan ho, ayan, mas at risk din po sila. And of course, yung substance abuse, alak at drugs like cocaine, ayan, nakaka-contribute ho yan sa pagkakaroon ng pamamaga ng puso or myocarditis. Ang complication ho nito, pagka hindi agad na-detect at hindi nagamot, mauuwi ho ito sa heart failure. So pag sinabi nating failure, dulo na po yan ng kada sakit. Kumbaga wala na ho, wala nang pag-asang ma-recover pa. It is due to impaired ability ng heart to pump effectively. So nagpa-pump ho siya pero wala nang lakas. Hindi niya ho na forward yung blood para i-pump. And hindi na ho nagagamot ang ganito. Especially ang puso po natin ay hindi ho nagsa-cell repair. So once nasira po yan, sira na po. Arrhythmias, pwede rin hong mauwi sa maling heartbeat, which can be life-threatening. Dilated cardiomyopathy, ito ho ay isang kondisyon wherein galing ho sa chronic myocarditis leading to an enlarged heart. So lalaki ho ang puso ninyo. And of course, pag lumaki ho siya, mas mabigat na ho siya pag nagpa-pump siya. So reduce na ho yung ability ng heart to pump blood. Kaya yun nga ho ang sinasabi natin na yung mga simpleng may high blood, pagka hindi nyo ho na-address yan at ayaw uminom ng maintenance,
magha-heart enlargement po kayo. Kasi pag mataas ang BP ninyo, masikip ho yung arteries ninyo or ugat. Ang blood ho, di ba, nagpapump siya ng dugo para ipasok sa ugat natin, para makaikot sa buong katawan. Sobrang sikip ho ng pagpapasukan na ugat. So, yung pagpapump ho ng heart, pwersado. Mas may kailangan ho ng lakas para mai-pump niya dahil masikip yung papasukan. So, over time, ang puso ho lalaki kasi mas more yung effort ng pagpapump niya ng blood. Tulad ho ng pag nag-weightlifting kayo, no? Hindi ho ba mabigat yung weights? So ano hong nangyayari sa mga braso ninyo? Hindi ho ba nagkakaroon kayo ng muscle? Lumalaki. So ganun din ho sa puso. Ang problema ho sa puso, hindi nyo ho yan pwedeng palakihin. Kasi mas lalo hong mabigat na siya pag nag-pump ng blood. So hindi ho okay sa heart ang mag-enlarge. Unlike pag nagwe-weights kayo, gusto ninyong lumalaki yung muscle ninyo. Baliktad ho sa puso. Kailangan nyo ang ma-maintain ang regular BP ninyo para hindi kayo mag-heart enlargement. Kasi pag nag-heart enlargement kayo, mabigat na siya, lalo hong marireduce yung ability to pump blood. So, also, pwede rin hong magkaroon ng sudden cardiac death. Rare ho siya but possible. Lalo na ho sa mga young athlete na meron hong undiagnosed myocarditis. Yun ho bang hindi alam na meron siyang ganun? Paano ho madadiagnose? Sa chest x-ray po, nakikita ho dyan ang enlargement ng heart or signs which is a sign of heart failure. Mga cardiac biomarkers po, elevated ho ang troponin yan and indication ho yan na nagkaroon ng heart muscle injury. Holter monitor, continuous ECG ho yan, recording to detect arrhythmias over 24 to 48 hours. Ano ho ang gamot or ano ang mga binibigay namin para ho sa may myocarditis? So, anti-inflammatory drugs, binibigyan ho niyan, which is NSAID, para ho, ma-reduce ang inflammation. But, di ho ba, alam nyo naman ho na ang NSAID or non-steroidal anti-inflammatory drug, di ba ano ba example niyan? Mefenamic acid, ibuprofen, naproxen. So yan hong mga yan. Hindi ho kasi yan pwede araw-araw. Kasi nga ho, sisirain naman ho niyan ang inyong kidney. So masisi-KD naman ho kayo. Corticosteroid, binibigyan ho nito kapag may autoimmune related yung inyong myocarditis. And heart failure medication, binibigyan ho ng mga ACE inhibitor yan. ACE inhibitor ho yung mga PRIL. So, captopril, yung mga ganun ho, pamilya ng ganun. Beta blocker, tulad ng metoprolol, yung mga prolol naman ho. Diuretics, tulad ho ng mga pampaihi, furosemide, and others. And aldosterone antagonist, yan ho, nakatutulong mag-manage ng symptoms ng heart failure. But kung lahat ng ito, for suppression lang ho and control, but never it will reverse the condition. Tandaan nyo ho lagi, ang heart, wala hong cell repair. Immunosuppressants, binibigyan ho ng mga pang-suppress ng immune system. Kaso ho, hihina naman yung inyong immune system. Madali ho kayong mahawaan ng kahit na ho anong infection. May umuubo kayong kausap, maya-maya ho kayo na yung may ubo. Basta sa mga umiinom ng immunosuppressive drugs. O ang tanong, bakit ba kailangan uminom ng immunosuppressive drugs? Ganun pala naman. Mas magiging madali kang mahawa. Wala hong choice. So kailangan ho yung original na grain na wala pang tinatanggal. So, siyempre, ang iiwasan nyo ho doon, yung mga gawa ho sa puting arena, kasama na ho dyan ang bread. Kasi ho, mga refined na ho yan. Pati ho yung ating rice, pagka ho yung mga sobrang puti na yan, wala na ho, ni-refine na ho yan. Tinanggal na yung pinaka-outer and inner layer ng grain. So, ando doon ho ang fiber, protein, vitamins and minerals. So, ang natitira na lang ho, yung maputi, yung gitna, puro ho sugar yan. Kasi pag metabolize nyo ho ang starch, sugar ho ang end product niyan. Exercise, gradual lang ho. Kasi nga ho, hindi rin ho kakayanin ng puso ang strenuous activity.
And i-avoid nyo ho yung mga trigger. Yung exposure siyempre sa toxin, quit smoking, and avoid alcohol or recreational drugs. So yung mga nagda-drugs, so nagsashabu, nagmamariwana, cocaine, and others. At syempre ho, kailangan nyo ng regular follow-up sa doktor for monitoring yung mga heart function. Also, isa rin ho sa option yung heart transplant. This may be necessary for patients with end-stage heart failure. But of course, bihira pa ho kasi ito. Kasi ho yung donor ninyo. No? Kailangan ho kasi makuha yung heart sa donor ng wag na ho natin pag-usapan kasi pangit to eh. Ang prognosis ho, ang paggaling ng pasyente, depende ho sa taong may myocarditis. Meron ho kasing pasyente na nakaka-recover completely, especially yung maaga hong na-diagnose. However, in the case of chronic myocarditis, kasi nga ho chronic, it can lead to mas long-term na complication. Kaya kailangan ho, mas maganda, nadadiagnose early ang taong merong myocarditis. Isa na ho sa good prevention is, siyempre ho, kailangan ng good hygiene. Paghuhugas ho ng kamay, basic. And avoid too close contact ho with any sick individual. So sa mga may sakit ho, siyempre hindi naman kayo magpapahalata na umiiwas kayo. Basta wag ho masyadong malapit pag nakikipag-usap, lalo na ho sa may sakit. And of course, yung papasok ho dyan yung ating vector scan. Maaga pa ho kasi ang vector scan, it catches the body before the onset of diseases. So kumbaga ho, upcoming pa lang ho yung sakit, napipick up na ho yan ng vector scan natin. So, mapipick up na ho agad ng vector scan yun, pati na ho yung mga iba pang sakit. So, maaagapan ho. And, of course, yung detoxification and blood cleansing program. Kasi nga ho, malilinis na ho yung katawan nyo from toxins, germs, and chemicals, including ho yung blood cleansing. Sa blood cleansing ho natin, which is high-dose vitamin C, laser, ultraviolet, and ozone. So, dyan pa lamang ho. Dyan pa lamang ho sa mga blood cleansing natin, mapapatay na ho ang mga virus. Kasi nga ho, itong blood cleansing natin, nakakapatay ng hindi lang ho bacteria, pati virus, pati fungus, protozoans like parasite and like amoeba and parasites. So, kasi ho, ang isa sa common cause ng myocarditis is viral. So, kung nagpapa-blood cleansing ho kayo madalas, no, lalo na every 3 months, hindi ho mangyayari sa inyo ang myocarditis. Plus, yung mga basic organ ng katawan, which is the colon, the liver, gallbladder, kidneys, maa-address po kasi yun eh. So, yun ho ang kagandahan ng every 3 months man lamang ho. Gawin nyo ng maintenance yan sa sarili ninyo na kayo'y magdi-detox and magba-blood cleansing. Prevention ho para doon sa mga magkakasakit pa lang at treatment na rin ho sa mga may sakit na. Kasi ho, pag ginagawa nyo yung detox and blood cleansing, na-address po yung root cause ng sakit. And ano ho ba ang root cause ng common na sakit? Yun hong liver and gallbladder ninyo. So pag fatty liver na ho kayo at marami na kayong gallstone, domino effect na po yan. Kasi yung liver ninyo, hindi na siya masyadong nakaka-filter ng mga dumi ho sa inyong katawan. And also, tulad ho ng sugar, cholesterol, triglyceride, uric acid, dadaan sa liver, lusot na lang ho ng lusot yan, di niya na na-filter. Kasi nga ho, medyo compromise na ho yung liver, fatty liver na. And ang fatty liver ho, hindi lang ho yung fats na nakakulapol sa inyong liver, but puno na ho yan ng intrahepatic stones. Okay? Now, we would like to announce na extended po ang ating free check-up for another week. Marami pa ho kasing tumatawag at nakikiusap. Hindi daw ho sila nakahabol. So, habol na po kayo. Kasi ho, eto na ine-extend nga po namin para sa inyo. And, of course, yung sabi ko nga mag-avail kayo ng ating promo sa detox na buy 2 plus 1. Bili ho kayo ng isang blood cleansing, isang detox. Malilibre nyo na ho ang vector scan. Bukod po doon, automatic ho magiging member kayo ng ating wellness program
na ang benefit po noon ay free check-up po kayo for 1 year. So, hindi nyo na ho kailangan maghabol kung kailan lang kami nagbubukas ng free check-up. Kasi ho, free check-up kayo for 1 year. Take advantage po yan. Napakalaking bagay ho yan. And ito ho, hindi ho ito transferable. So meaning, hindi nyo ho pwedeng ipasa sa magulang ninyo, sa anak ninyo. So kung sino lang ho yung nakapangalan doon sa nag-avail at sa wellness program, siya lamang po ang pwedeng gumamit noon. Now, kung nagustuhan nyo ho yung pag-avail ng ganun at gusto nyo maisama din sa wellness program ang inyong anak, magulang, and the whole family, so mag-avail ho kayo ng buy 2+1. Anyway, hindi ho kayo nag-avail na membership lang. Kung hindi ho, yung detox and blood cleansing ay napakinabangan ho ng katawan ninyo nun. Nalinis ho yung dugo ninyo, plus yung mga basic organ nyo ho nalinis. No? May benefit na ho kayo doon. Plus, na-free nyo pa ho yung vector scan. Kaya ho, ang daming perks, no? So, wag nyo hong sayangin. At pagka nagsara din po yung ating membership sa wellness program, bibili na ho kayo ng pang-member ninyo. Hindi na ho yung ganyan na nag-buy 2+1 lang kayo, automatic naging member na kayo. Para na rin ho kayong may HMO card niyan. Libre check-up. And of course, dito ho, ang check-up sa inyo, ako. Hindi ho tulad mga naka-HMO card, usually ho ang ina-assign dyan, mga newly graduate doctors lang. So, hindi pa ho masyadong experiensyado sa panggagamot ho sa pasyente. And of course, yung atin pong mga drip. So, hindi lang ho beauty drip, pati ho slimming, whitening, meron na rin ho tayong drip niyan. So, kung gusto niyo hong i-avail lahat, beauty drip, slimming drip, whitening drip, yung power drip po ang kunin ninyo kasi all-in-one na po yun. Lahat ho ito naka-promo by now. And let me remind you, wag ho kayong basta-basta nagpapadrip sa kung saan-saan lamang. Na tuwan-tuwa ho kayo, minsan sobrang mura. Isipin nyo ho, halimbawa ho, vitamin C and glutathione, napakamura ho nung kanilang drip. Doon ho kayo magtaka, saan ho kukunin yung puhunan? So, magdududa ho kayo kasi ano ang laman nun pagka ganun. Plus, hindi ho talaga doktor ang gumawa ho noon. So, marami hong nagkakaroon ng allergic reaction sa ganyan. And ang allergy ho, pwede yang mauwi sa anaphylactic shock. Minuto lang po yun. Hindi nyo ho masyadong mahahabol yan dadalhin sa ospital. Kaya, kung gusto hong magpaganda, pumunta ho ng pagdidrip sa mga legit, sa mga under ho ng doctor's clinic. Hindi ho yung sa tabi-tabi parlor, manicure, pedicure, then behind the scene, nag-o-offer sila ng mga drip sa pasyente. Kaya ho nila behind the scene, ino-offer yun sa pasyente, kasi nga ho walang doctor's guidance. So, hindi ho sila legit. And of course, yung atin hong sabon, naka 5+1 pa rin ho, IV whitening soap, IV anti-aging soap, napakabisa ho niyan pang banat ng inyong skin and also napakagaling ho magpaputi. No? Samantalahin nyo ho may +1 siya at hindi ho laging ganun. Until supply last lang po yan. So take advantage. And ang atin hong IV laser naka 20% discount. So makiagaw na ho kayo sa ating free check-up. Only for a week until Sunday, and also yung mga drip ho natin. So, subukan nyo ho at talagang kayo ho'y masisiyahan. Yung mga gustong magkutis artista. So, yung atin hong mga drip, isabay nyo ho sa ating mga soap. Talaga naman hong magbubloom kayo ng todo. So, ang tendency ho ninyo nun, maa-addict kayo sa pagpapaganda. And, yung mga may vanity ho dyan, no? Yung in vain, masyado hong concern sa kanilang mga physical. So, i-take advantage ho to. Yun nga ho palang mga drip, kahit ho walang check-up sa akin, okay lang. But pag may kaso ho kayo ng allergy, kailangan nyo ho magpa-check-up muna sa akin. IB, mga numero. Para po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0922-875-2899. Dok, paano
tanong ni 0613, paano po pabababain ang SGPT at SGOT? Okay, so number 1 ho, kailangan nyo hong mag-detox, no? Kasi ho, kasama sa mga organ na malilinis ang liver and gallbladder. So, hindi ho kasi effective yung mag-iinom lang kayo ng nourishment para sa liver. There is no space to put on. So, kailangan ho, parang yung isang basong tubig. Punong-puno ho, pero ang laman ho, maruming tubig. Gusto nyo ho siyang palitan ng malinis na tubig. Binuhos nyo po yun, matatapon lang yung malinis na tubig kasi ho, ando doon yung maduming tubig. So, kailangan nyo ho, itapon nyo muna, tanggalin ho ninyo yung dirty water para ho makapag-pour out po kayo ng clean water. So, ganun din po sa ating liver. And, ingatan nyo ang atay. Lalo na ho ang atay, napaka mapagbigay ho niyan kasi ho yan may cell repair. Huwag nyo lamang ho paaabutin na may cirrhosis na kayo o peklat na po bago kayo mag-detox at uminom ng sustansya. So, detox po muna. Pagkatapos namin noon, paiinumin namin kayo ng mga napakasusustansya hong bagay para sa inyong liver. And wala tayong oras, mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo ay magpapacheck up. So, Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So, ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Everyday ho, bukas ang clinic, pati na rin ho Saturday and Sunday and even holidays. Kailangan lamang ho magpalista kayo ahead. And yung atin hong promo sa detox, buy 2 plus 1, di ho ba? Bibili kayo ng isang detox, isang blood cleansing. Yung vector scan ho, malilibre nyo na. So, 5,000 ho ang malilibre ninyo. And ang maganda pa hong balita dyan ay yung mag-a-avail ho ng buy 2 plus 1. Bukod ho sa free ang vector scan, kayo ho ay automatic member ng ating wellness program na ang benefit ho ay free check-up po kayo for 1 year. Napakaganda po niyan. Huwag nyo hong hindi pansinin yan at napaka-importante ho niyan. And yung atin hong beauty drip, discounted and may drip ho kayo. So, hindi lamang ho beauty drip ang meron tayo ngayon. Meron na rin ho tayong slimming drip, whitening drip, at kung gusto nyo ho yung tatlong yon, beauty, whitening, and slimming into one, power drip po. So, kung yan ho ay wala na hong check-up, pwede ho kayong diretso magpa-drip ho sa amin. And mag-iingat ho kayong magpaganyan, magpa-drip sa mga hindi naman ho, wala hong doktor. Kumbaga, yung mga formulation ho niyan, di nyo alam kung anong laman. So, minsan ho, may mga parlor, nag-o-offer niyan. Yung mga sa manicure, nag-o-offer din ng ganyan. Anything na pampaganda ho, nilalagyan nila ng ganyan. So, doon ho kayo sa safe. Kailangan ho, may blessing ng doktor yan. Baka ho kasi kung ano-anong nilalagay niyan na made in China. So, ayan po. And gawin nyo ho yung tandem with our soap. IV anti-aging soap and IV whitening soap. Napakaganda hong pabanat ng skin at pampaputi. Naka 5 plus 1 pa rin ho. Bili kayo ng 5, libre ang isa. And napakagaling ho niyan magbanat ng skin and napakagaling hong magpaputi. Kahit hindi nyo ho ibabad sa skin ninyo, talaga hong immediate ho yung pagpaputi. At yung sa mukha naman po ay yun ho, nababanat siya. Kaya yung mga elderly, ginagamit ho yan sa buong katawan na, hindi lamang ho sa face. And sabi nga, kahit pareho kayo ng ganda, pareho kayo ng talino, lamang pa rin ho ang mas maputi.